nagbabagang balita, kalagayan ng ekonomiya sa Barangay Narli, ano kaya ang nangyayari? Mirfa, ano ang mga nangyayari dyan sa Barangay Narli? Salamat Sabrina, at ngayon nandito ako sa Barangay Narli kung saan kasama ko ang kanilang kapitanang si Kapitana Gabriela. Kapitana, anong inyong masasabi sa mga kalagayang pang-ekonomiya ng inyong barangay? Well, I could describe it in one simple word. Like gnarly. Ang dami kasing gulo dito sa barangay namin and pati yung kalagayan ng ekonomiya is so gulo talaga. Like, I don't know what to do anymore. So ano pong mga plano niyong ways or mga solusyon para matugunan itong mga problema ito? So, ano ba yan? Ang mahal-mahal naman. 1,000 isa? Kung sabi ng tindahan, mas mura pa eh. Eh di doon ka bumili. Ayoko eh. Ano magagawa ko? Kailangan ko bumili ng mga paninda. Eh, tindera ka, di ba? Kasi ka bumibili. Kailangan ko bumili para makatinda ako. Ate, ba't po kayo nag-aaway? Ito naman kasi na alam, mahal na paninda. Alam niya mahirap na yung buhay ngayon. Nahirapan nga din ako eh. Pasensya na po ate, pero ganito na po talaga ang buhay ngayon. Sorry din kasi mahirap na po yung buhay ko ngayon. Wala na po trabaho ko, tapos wala po tumatagap sa akin na trabaho. Ano tama? Hoy! Ginagawa mo dito! Hoy! See, ganito talaga sa barangay namin. It's so gnarly! Uy! Tayo mag-start! Ano ba nangyari? Nawala lang ng gas kasi wala magtaas ng presyo ng gas na yan tapos wala lang ang tubo! Kuya, nakaalis na yung magnanakaw. Kuya, bakit po kayo nagnanakaw? Wala po akong pera, wala po akong pambili. Iniwan po, tinanggal po ako sa trabaho. Wala po akong magagawa kundi magnakaw lamang. Kuya, balik na lang po yung pera. Pero magiging pulubi pa rin po ako. Kuya, kayo nararapat eh. Ikaw yung nagbaka ng pera ko, di ba? Kasi matakulog kita! Sorry na po, kailangan ko ng punong pambili. Where's you, Dason? Kasalanan to ni Kapitan Gabriela. Oo nga eh! Oo nga. What is the meaning of this? Ma'am, paano niyo po magpaplano solusyonan ng mga problemang ito? Well, masusolusyonan natin ang mga problemang ito by una, magbigay na financial assistance sa mga taong katulad ni Kuya kanina na namumulubi lang. And second of all, pwede natin sila bigyan ng job opportunities para hindi sila nag-aasa lamang sa financial assistance. Tulad ni ate na nabili kanina. And ang pangatlo naman ay syempre pagbaba ng presyo ng mga bilihin dahil dapat reasonable at affordable pa rin ang mga bilihin. Yun lamang po, Gabriela out. Salamat Kapitana. At ngayon, ito ang mga balitang naganap dito sa Barangay Narli. Back to you, Sabrina. Maraming salamat Mirfa at dyan nagtatapos sa programang Touch TV, where we touch your hearts.